3 to 5, pag-uusapan natin ay gonadal function. Okay? Ang pinakamahirap na topic sa buong endocrinology ay gonadal function. So I would really appreciate it if mag-stay kayo hanggang mamaya, no? Especially ladies. Pakalaga nito sa inyo kasi reproductive hormones nyo yung focus ng gonadal function. So, with regards to your adrenal function, ito na yung magiging scope natin hanggang mamaya. So, we're going to talk about the basics, which is the embryology and anatomy of your adrenal glands. And then we are going to focus on the disorders. Okay? So, ang take ng adrenal function, guys, madali lang naman yung basics. Kaso marami tayong diseases and marami tayong mga test na dapat pag-usapan. So mapansin nyo palagi, tatlong aspect lang ng mga diseases yung i-discuss. Yung pathophysiology ng disease, kung paano siya dinadiagnose, and treatment. So, ima-minus natin yung mga treatment, just like what I kept on telling you, di naman tayo mga doktor. So, ang focus lang natin ay pathophysiology and diagnosis. Okay? So, in light with that outline, let's say, in light of that, yung flow ng discussion, ile-layout muna natin yung foundations, no? Paano ba yun, sir? So, since we are dealing with hormones, lalagay natin dito, no? Hormonal disorders. Hormonal disorders. Paano yun, sir? Kapag hormonal disorders, palagi ko sa inyo sinasabi, dalawa lang palagi. We have hypersecretion, tapos we have hormonal insufficiency or hyposecretion. Hyposecretion. Ayan. Now, ang take, if you are a medtech, what are the groups of tests na we are using in order to isolate for hyper and hypo? Ganon. Sa Tagalog, kung ikaw si medtech and kung lahat ng hormonal disorders ay nahati lang pala sa dalawa, ano yung mga test na available sa'yo para i-isolate kung merong hypersecretion yung pasyente mo ng hormone or hyposecretion? So ganito lang palagi yung mga usapan natin, na kapag hypersecretion po yung nature ng disease, the type of test that we are using are suppression test. Come again, sir? Kapag hypersecreting yung isang endocrine gland, paano daw siya na-isolate? Ang ginagamit na test ay suppression. Alright? Meanwhile, kapag yung endocrine gland mo naman is hindi nagpo-produce ng enough na hormone, ano daw yung tawag sa test na ginagamit? Stimulation test. Stimulation test. So sana i-layout ko ito yung foundational, ha, kung paano natin ito navigate ng mas maayos kasi nga madami. Ibig sabihin yun, sir, wala kasi nito sa thyroid sa thyroid function. Dito siya mostly sa adrenal. Ayan, kaya dito natin siya pinasok. Now, ganito. Kapag ang endocrine gland mo ay nag-overproduce ng hormone, tapos magpe-perform ka doon ng suppression test, ang ibig sabihin ng suppression test, pasuyo po, the definition of your suppression test is, these are the types of tests that we are using in order to evaluate axis or in local access. So yung mga tinatawag nating axis, ano ba yan, sir? Sabi ko sa inyo, di ba, meron tayong tatlong axis kapag ang hormones ay under the control of pituitary gland and hypothalamus. Tandaan nyo yun, guys. Ano yung mga axis na yun, sir? Di ba meron tayong hypothalamic, pituitary, thyroidal axis, di ba? Meron tayong hypothalamic, pituitary, adrenal axis. Tapos, meron tayong tinatawag na hypothalamic, pituitary, gonadal axis. Okay? So, sabi ko sa inyo, ang nature ng story na yan,
bago ma-release ang thyroid hormones, ang adrenal hormones at gonadal hormones, kailangan manggaling muna yung utos sa pituitary at sa hypothalamus. Tama ba? Ayan. So, paano ina-assess, sir, ng suppression test yung mga axis na yan? Pakinote ha? By administering an exogenous substance identical to the, come again, sir? By administering, maglalagay ka daw sa patient ng exogenous substance identical to the hormone secreted to the hormones identical to the hormones secreted by the organ at the end of the axis. Come again, sir. By administering an exogenous substance identical to the hormone secreted by the organ at the end of the axis, the hypothalamus and the pituitary and hypothalamus has to suppress their secretion. Come again, sir. By administering an exogenous compound or substance identical to the hormone secreted by the organ at the end of the axis, the hypothalamus and the pituitary has to suppress their hormones. Thumbs up kung na-note na. Thumbs up kung na-note na. Okay, so mag-explain ako, makinig ng maigi ha. Ano ibig sabihin ng suppression test, sir? Sabi natin, meron daw tayong tatlong axis, tapos ang gagawin mo daw sa suppression test, maglalagay ka daw ng hormone na kamuka ng hormones na nanggaling doon sa dulo ng axis. Ibig sabihin ba nun, guys, halimbawa kung nagpe-perform tayo ng suppression test sa hypothalamic pituitary adrenal axis, ang pipiliin nating substance ay kamuka ng aldosterone kasi ang aldosterone ay nanggagaling sa adrenal gland. Yes or no? Yes. Tapos, tama ba ako? Ibig sabihin nun, kapag naglagay ka ng aldosterone na nanggaling sa labas, anong gagawin ng pituitary tsaka ng hypothalamus? Dapat ba, bababaan na nila yung secretion nila kasi marami na sa dugo nung hormone na yon, yung exogenous substance na kamukha ng aldosterone? Yes. Tama ba? Paano kapag hindi pa rin na-suppress? Anong ibig sabihin? Nag-hypersecrete talaga? Okay, sana nakukuha niyo yung puntos natin. No? Ibig sabihin ng suppression test, para sa mga hindi nakakasabay, may hypothalamus, may pituitary, tapos may adrenal gland. Si adrenal gland yung nagpo-produce, let's say for example, ng cortisol. Diba? So ang story, kapag naglagay ka ng synthetic na cortisol, dapat si pituitary tsaka si hypothalamus, hindi na siya magsisecrete ng hormones niya kasi marami na sa blood. Tama po? Dahil, paano kapag nagsisecrete pa din sila? What does it tell you? Sila ay nag-hypersecrete. Okay? So meron ka ngayong hormonal excess. So pasuyo, ang positive result ng suppression test ay lack of suppression. Baka malito ha. Come again, sir. Ang positive result ng suppression test is lack of suppression. Nagpo-produce pa din. Hindi siya nasusuppress. Ibig sabihin, nagwawala sila. Okay pa? Now, yung stimulation test naman, kabaligtaran. Diba? Paano ibig sabihin ng stimulation test, sir? Kapag ang endocrine gland mo is hindi nagpo-produce ng enough na hormones, anong gagawin mo sa kanya? Kikilitiin mo siya. I-stimulate mo siya. Now, ano yung story? Now, paano kapag hindi pa rin na-stimulate? Ano yung ibig sabihin? May deficiency talaga? Yes or no?
Yes. So, ang positive result ng stimulation test ay lack of stimulation, di ba? Ibig sabihin, tinry mo na siyang i-trigger pero hindi pa rin siya nag-release ng hormones niya. What does it tell us? The organ is not responding. Kaya kulang ka ng particular na hormone. Alright? So, lahat ng test na pag-uusapan natin at their core, ganun lang ang story. So, ang naiwan na lang sa atin ay alamin kung ano yung mga sakit na kung saan you have too much hormones on the one side and you don't have enough hormones on the other. Okay pa? So, pwede na nating pag-usapan to ng masinsinan. Sige. So, ganito ha. Unfortunately for us, there are a lot of adrenal disorders. Okay? Kasi ang adrenal gland nyo hindi lang siya isang gland actually, dalawa siyang embryonically distinct na tissue. So mamaya natin pag-usapan yan. Doon muna tayo sa markers. Okay? Now, to briefly describe yung mga diseases natin and yung pinaka important physical manifestation nila, dito muna tayo sa part na to. Okay? So, for example daw, if your patient is suspected of having hyperaldosteronism, too much aldosterone, di ba? So, pasuyo, kapag you have too much aldosterone, nasa ng water, nasa urine or nasa body or nasa urine? Thumbs up kung nasa body, thumbs down kung nasa urine. Ay, patay. Ulit. If you have too much aldosterone, nasan ang water? Nasa body or nasa urine? Nasa body. Tama? Aldosterone is need mo siya para mag-reabsorb ng sodium. Pag ni-reabsorb na si sodium, nasa na si water? Nasa body or nasa blood. Tama pa? So, ibig sabihin nun, kaya ang primary characteristic ng hyperaldosteronism ay hypertension, di ba? Taas ang BP mo kasi nga, lahat ng tubig nasa blood vessels mo, di ba? Sabi natin, if you have too much sodium, ano ang relationship niya sa potassium? Tatapon sa urine. Tama ba? Hypokalemia. Sabi natin, pag may hypokalemia ka, you will have metabolic alkalosis. Dapat ma-master nyo na yan at this point ha. Pasuyin na lang po. Now, if pheochromocytoma naman daw yung disease, sir, ano po ibig sabihin ng pheochromocytoma? Tumor of your adrenal medulla. Come again, sir. Pheochromocytoma, tumor ng adrenal medulla. Basic anatomy, ano ba yung mga hormones na nanggagaling sa adrenal medulla? Adrenaline tsaka noradrenaline. Tama po? Diba? Or epinephrine and norepinephrine. Ano nga ulit, sir? Adrenaline tsaka noradrenaline. What's up with that, sir? Tama ba ko yun yung hormone para sa fight or flight response? Tama ba? Palagi kang stressed. So kung may pheochromocytoma ka daw, ano yung mga symptoms na dinidisplay mo? Spells of anxiety, palpitation, dizziness, too much sweating. Diba? Palagi ka naka-fight or flight. So, ayun. Now, pag sinabi naman natin Cushing's syndrome, oversecretion ng cortisol, again, related sa stress, di ba? Napakahalagang bagay, mamaya pag-uusapan natin. Now, if you are a person with Cushing's syndrome, pinakamahirap na topic sa usapang ito, ano-ano yung mga markers para masabi na may Cushing syndrome ka? Hypertension, unexplained weight gain. Actually, ang tawag dyan ay android obesity. Android obesity kapag may Cushing syndrome ka. Bakit siya tinawag na android obesity, sir? Kasi, naalala yung itsura ng android, di ba, ganun? Ganyan. Pasensya na kayo, no? Basurero ako mag-drawing. Pero pansinin nyo kapag android, yung symbol ng android na sa smartphones, sobrang laki nung
central yung part ng central part ng body niya, tas maninipis yung mga limbs, di ba? Pag may Cushing syndrome, ganun. Now, congenital adrenal hyperplasia, to be discussed later. Kabaliktaran ay adrenal insufficiency, and so on and so forth. Sige. So, yan lahat ang pag-uusapan natin. No? So, mag-start na tayo with your basic embryology, anatomy, and fission ng adrenal gland. Okay. So, first things first, ang adrenal gland is actually made up of two histologically distinct layers. You have the adrenal cortex and you have the adrenal medulla. Paano histologically distinct, sir? Magkaiba sila, pero part sila ng isang gland. Okay? Para magkaroon na lang ng dramatic representation, punta nga kayo dito, people. Palagi ko na lang yung binabanggit at babanggitin ko ulit ngayon para ma-master nyo na. Sige. So, halimbawa daw, meron kang isang buong adrenal gland, which is made up of adrenal cortex and adrenal medulla. By percentages, mas malaki ang cortex compared sa medulla. Pero nasa isang gland yan, ha? Do not be confused. Now, ang take, yung cortex nyo is made up of three tissue layers. Ang mnemonic na ginagamit nila palagi ay GFR. Ano yung mga tissue layers na yan, sir? Zona glomerulosa, zona fasciculata, and zona reticularis. Ito yon. So, yan yung mga names. Yan yung iisa-isahin natin. Okay? To summarize further, yung mga layers na yan, yung hormones na sinisikret nila is responsible for the regulation of salts. By salts, meaning to say sodium, sugar, meaning to say blood glucose, and sex, meaning to say sexual characteristics. Secondary sexual characteristics. Okay, so ibig sabihin yung mga hormones daw na nanggagaling sa tatlong aspect daw ng physiology nyo yung kinokontrol. Okay? So, to summarize even further, ang group ng hormones na nagre-regulate ng salt, ang tawag natin doon ay mineralocorticoids. Mineralocorticoids. Okay? The name will tell you everything. Minerals, sodium, potassium, chloride. Diba? Yung mga hormones dito na nagko-control ng sugar sa body nyo, ang tawag ay glucocorticoids. So, ayan, pakisulat nyo na lang, glucocorticoids. So, alam nyo na kung bakit siya tinawag na glucocorticoids, diba? Group ng hormones na nagre-regulate ng sugar sa body nyo. And then, kapag naman daw mga hormones na nanggaling sa reticularis na nagre-regulate ng sexual characteristic, ang tawag yun naman doon ay gonadocorticoids. Okay? So, dito nanggaling yung complexity. Kasi sa isang layer ng adrenal gland nyo, may tatlong groups ng hormones na lumalabas. Groups ng hormones. So, madami tayong hormones sa pag-uusapan. Kaya ito nagiging komplikado dahil lang doon. Mas magiging komplikado pa kasi nag-medtech ka, alamin mo paano i-diagnose kung over-secretion or under-secretion. Kasi magkakaibang test. Okay? So just allow me to explain further into the details of this group ng hormones. Okay? So, pasuyo ha. So, dito na kayo sa zona glomerulosa. Ano ang function ng mga hormones na nanggagaling sa zona glomerulosa? By the way, maraming mineralocorticoids pero ang kinukuha lang natin sa medtech aldosterone. Pasuyo na lang. Kilala niyo na siya, tama ba? Confetti nga kung master na yung RAAS. Kasi RAAS lang naman talaga to. Tuyo na yung lalamunan ko, kaka-explain ng RAAS sa inyo, no? So, di ko na siya uulitin. Ayan, RAAS is for aldosterone. Okay? Now, para padaliin ng konti yung usapan, meron tayong dalawang disorders na related sa aldosterone. Ano yun, sir? So, dalawa lang, madali lang, nabanggit na kanina. Primary aldosteronism
primary aldosteronism. Pasuyo, saan may problem? Sa hypothalamus, sa pituitary o adrenal gland? Primary aldosteronism. Paki-chat nga sa chat room kung bakit siya tinawag na primary aldosteronism. Saan ang problem, guys? Hypothalamus, pituitary, or adrenal gland? Adrenal gland. Okay, so madali lang, di ba? So alam niyo na yung ina-expect niyo, no? Naturo ko na yun sa inyo. Pag primary, it is yung pangatlong member ng axis yung nag-oversecrete. Okay? Pag sinabing adrenal insufficiency, yun lang yung complete opposite nung primary aldosteronism. Okay? So, madali lang, di ba? Ayan. Now, susunod is yung fasciculata. For your zona fasciculata, we have the glucocorticoids. Now, ang members ng glucocorticoids nyo po is cortisol, cortisone, and your corticosterone. Cortisol, cortisone, and corticosterone. Board exam question. Ano daw yung tinatawag na hydrocortisone? Come again, sir. Sa tatlong yan, sino daw yung hydrocortisone? Pasuyo, hydrocortisone is the other name of cortisol. Okay? Come again, sir. Hydrocortisone is the other name for your cortisol. Okay? Sige, so ngayon, meron lang tayong isang disorder na associated dito, which is the Cushing's syndrome. Cushing's syndrome. Ngayon, ang problem, ang Cushing's syndrome, you have to be able to differentiate it with Cushing's disease. Come again, sir. Ang problem is, isa lang yung sakit, pero merong confusion. Ang primary task ni MedTech is to be able to differentiate in between Cushing's syndrome and Cushing's disease. To be explained later. Okay? Now, last is yung reticularis. Pasuyin na lang po, what are your adrenocorticoids? DHEA, androstenedione, and testosterone. Ayan. DHEA, androstenedione, and your testosterone. Now, mamaya medyo mas i-explain ko pa yun ng mas masinsinin, ha? Kasi hindi lang siya ganun ka-simple. Sige. Now, with regards to this topic, para di nyo na lang malimutan, kasi students kept on asking me, sir, may testosterone po ba yung mga babae? Ngayon, ang sagot ay yes or no? Yes. Saan nanggaling, sir? Sa adrenal gland. Okay po? Your zona reticularis, females, is responsible kung bakit kayo nagkakaroon ng tinatawag na adrenarch. Ano nga yung pangalan, sir? Adrenarch. Sir, ano ibig sabihin ng adrenarch? Nung nag-undergo kayo ng puberty, nagkaroon kayo ng same hair growth pattern sa mga lalaki. Tama ba? Ulit nga, sir, nung nag-puberty ka, mga babae, nagkaroon ka ng same hair growth pattern sa mga lalaki. Nagkaroon ka ng hair sa pubic area mo, under your armpits, di ba? Yun ibig sabihin ng adrenarch, beginning ng hair growth. Saan nanggaling yun, sir? Sa testosterone na nanggaling sa zona reticularis. Okay? Kaya kumapal yung eyebrows mo, di ba? Nagsimula ka magkaroon ng pimples kasi nga nakikiliti na sila nung nag-puberty ka, and so on and so forth. Sige, so ganito, baka malito kayo. Bakit biglang napunta yung topic sa glucocorticoids ulit?
Ay, so makinig na maigi. The most important disease concerning your adrenal function is the Cushing syndrome. Okay? Come again, sir, sa lahat ng mga sakit na pag-uusapan natin to this point, ang pinakamahalaga is Cushing syndrome. Kaya si Bishop, minabuti niya na sa lahat ng mga disorders, inuna niya ang discussion ng Cushing syndrome. Okay? So bago mo maintindihan yun, kailangan alam mo muna kung ano yung properties ng hormone na mataas pag may Cushing syndrome ka. In this case, glucocorticoids. Okay? So, confetti nga kung may energy pa, like, oo naman sir, wag mo minamaliit sir, kayang-kaya ko yan. Sige. So, we will go down the fundamentals of your glucocorticoids, and in doing so, naka isang check na tayo sa magiging mahabang usapan regarding Cushing syndrome mamaya. Sige, so start muna tayo sa function ng glucocorticoids nyo. Now, ganito na lang, no? Alam niyo naman na ibig sabihin ng glucocorticoids eh. So, pag sinabi kong cortisol, alam niyo na kung ano ibig sabihin. Nakuha na tayo ng pinakamahalagang member, cortisol. Ayan. So, this is how it works, guys. Guys, sabi natin, di ba, meron lang isang hormone na kaya magpababa ng blood sugar. Ano nga tawag sa hormone na yun? Guys, so sabi ni Doc Merle, di ba? You only have insulin as the only hormone that can decrease blood sugar level. Okay? On the other side of that story, you have a lot of hormones that can increase blood sugar. And the most important of all those hormones is, note na lang, isinimulan ko yung usapan sa meron kang hormone na kaya magpababa, ngayon na sasabihin ko, marami kang hormones na kaya magpataas. Okay? So, the context is, what are the hormones that can increase ngayon your blood sugar levels? Ang pinaka-important do sa group ng hormones na yon is growth hormone, definitely, can increase blood sugar. Secondly is your glucagon. Narinig yun na si glucagon? Si glucagon. Ayan. Then, yung third na merong pinakamalakas na kayang mag-exert ng effects sa pagpapataas ng blood sugar level is your cortisol. Okay? So, doon ang gagaling yung reason kung bakit siya mahalaga. Kasi this is extremely tied up dun sa context na yon. Okay? So, ano ngayon, sir? Kaya siya nandiyan na glucose homeostasis. Ang cortisol nyo ay kaya niya magpataas ng blood sugar. How come, sir? Meron siyang tatlong process na kayang i-modulate. So, pasuyin na lang, ha? Number one is it can stimulate gluconeogenesis. Alam niyo na kung ano ibig sabihin ng gluconeogenesis, di ba? From amino acids and from non-carbohydrate sources, kayang pataasin yung blood sugar. Pangalawa, it can also induce lipolysis. Okay? Lipolysis, breakdown ng fat. So, alam mo na ngayon kung para saan. For the production of, again, in order to increase blood sugar. Ayan. So, cortisol is gluconeogenic, and then it is also lipolytic. And then another thing, guys, is meron siyang meron siyang effect sa liver glycogen, which is, meron siyang effect sa liver glycogen, which is glycogenolysis. So, summarize natin. Gluconeogenesis, lipolysis, tsaka glycogenolysis. So, sana napansin nyo, ang net effect ng tatlong yan ay pataasin ng blood sugar. Diba? So, which is why sa mga taong may Cushing syndrome, alam nyo na, they are hyperglycemic. Come again, sir? Sa mga patients natin na mayroong Cushing syndrome, they are hyperglycemic. Kasi nga, ganun na lang yung effect ng cortisol sa blood sugar. Okay, another thing, people, ang cortisol nyo, meron siyang permissive effect sa
catecholamines nyo. Come again, sir. Ang cortisol nyo, meron siyang permissive effect sa inyong catecholamines. Ano nga, sir? Catecholamines. Ano yung mga catecholamines ko, sir? Epinephrine saka norepinephrine. Come again, sir. Catecholamines, epi saka norepi. Ang cortisol daw, meron siyang permissive effect sa dalawang hormones na to. Ibig sabihin nun, sir, mas nare-release ang epi saka norepi pag nandyan ang cortisol. Alam nyo na, epi saka norepi, fight or flight, di ba? So, anong BP ng mga taong may Cushing syndrome? Mataas or mababa? Mataas. They are also hypertensive. Okay? So, ganun. Yun yung dalawang pinakamahalagang aspect ng Cushing syndrome. Right? They are, they are having a hard time mag-lose ng weight. Tapos, they're also having a hard time managing their blood pressure. Okay. Ngayon, ganito ha. Hirap na ako mag-explain. So, sa nyo ba pinag-usapan nyo na to? Yung mga hormones nyo? Yung adrenal gland? Yung paano nagpo-produce ng hormones? Sabihin nyo lang kung yes or no. Kasi doon ako magbe-base kung baka naman inuulit-ulit ko na lang yung mga bagay. No comment, sir. Magtrabaho ka na lang, sir. Sige, magtatrabaho na lang ako. Okay. So, ganito ha. Thumbs up muna kung alam mo na kung paano gumagana yung cortisol. Thumbs up muna kung alam mo na kung paano gumagana yung cortisol. Ayan. Susunod natin pag-uusapan, paano na-form ang cortisol. Okay? So, kaya nakalagay dito, steroidogenesis. Okay? Ayan. Ngayon, baka ma-mislead kayo. Kaya siya tinawag na cortex steroidogenesis. Not to imply na cortisol lang ang napoproduce. Okay? Kasi, ganito. So, papakita ko lang kung paano yung nangyayari, ha? Wag nyo muna ako sundan sa textbook nyo. Thumbs up kung nakikita nyo tong lugar, yung nakikita nyo yung nang maayos yung kung saan ako nagpunta. Ayan, wag muna kayo pumunta dito na i-explain ko lang kung paano. Ito kasi, people. In order for your adrenal gland to produce their hormones, lahat ng hormones nila ay nanggaling lang sa cholesterol. Okay? Kaya mapapansin nyo palagi ko ginagamit yung term na steroid. Diba? Mineralocorticoid. Nandun yung coid palagi, diba? Steroid, ayan. Ibig sabihin lang ng steroid hormone nanggaling sila sa cortisol. Now, ang idea, si cholesterol, sa zona glomerulosa, magiging pregnenolone. Okay? Now, by virtue of demand, ibig sabihin, pag mas kailangan ng katawan mo ng kung anumang hormone, si pregnenolone pwedeng maging aldosterone, pwedeng maging cortisol, pwedeng maging testosterone. Okay? Ibig sabihin ba ng people, lahat sila, isa lang ang pinanggalingan, tapos ang ginagawa nung magkakaibang zones ng adrenal gland nyo, nagpo-produce ng magkakaibang hormone kung ano yung kailangan nila at the moment. Yes? Guys? Yes? Yes. Ito yung magpapakomplikado sa storya. Bago gawin ni glomerulosa yun, kailangan muna ng utos na nanggaling sa pituitary. Okay? Which will come in the form of hormones na ang tawag ay adrenocorticotropic hormone, ACTH. Gets? Ulit nga, sir. Bago kumilos si glomerulosa, kailangan muna ng utos na nanggaling kay pituitary in the form of adrenocorticotropic hormone. Now, bago kumilos si pituitary, kailangan muna ng utos na nanggaling kay hypothalamus,
which comes in the form of CRH naman. Okay? Ano ibig sabihin ng CRH, sir? Corticotrophin releasing hormone. Ulitin ko. Basic endocrinology, ha? Si hypothalamus magsisikret ng CRH na pupunta kay pituitary. Si pituitary magsisikret ng ACTH, adrenocorticotropic hormone. Si ACTH magpupunta kay adrenal cortex. Si adrenal cortex ang magde-decide kung si pregnenolone na nanggaling kay cholesterol ay magiging aldosterone, cortisol, or testosterone ba. Alright? Thumbs up kung nakasabay ka doon. Ito yung caveat. Wow, caveat. Ano yung caveat na yan, sir? Ibig sabihin ba nun, guys, kapag mababa na si aldosterone, dapat nagwawala na si pituitary tsaka si hypothalamus? Yes or no? Yes. Tama ba? Same story applies ba kay testosterone? Pag nagwawala na si testosterone, dapat si pituitary tsaka si hypothalamus nag-chill na? Dapat ganon. Tama ba? Dapat ganon? Yes. Yes. Tama? Pero hindi. Pasuyo, ha? Baka malito. Kapag si aldosterone tsaka si testosterone, it will not simply follow that logic. Only cortisol can exert a significant effect on your ACTH and your CRH. Come again, sir? Unlike nung mga story na pinag-usapan natin from our previous discussion, na kapag tumaas yung secretion ng target gland, dapat bumaba na yung secretion ng pituitary and the hypothalamus. Zona fasciculata and reticularis, hindi siya sumusunod ganun kasimple. Sino lang yung sumusunod ng ganun kasimple? Si cortisol. Okay? Thumbs up kung nagets mo yung tinatry kong ipaliwanag so far. Okay. So, ayan ha. Anong significance niyan, sir? Mamaya, ma-appreciate mo yung significance niyan. Pero, sinabi ko siya ngayon para hindi ka na malito. Kasi baka ganun yung ine-expect mo pag nagwawala na si aldosterone, dapat chill na si hypothalamus tsaka si pituitary. Hindi. No? Kay cortisol lang yun applicable. Alright? So, dun lumalabas yung message na you have to take these 3 layers separately. Although nakabelong sila sa isang part ng adrenal gland, which is the cortex. Alright? So, nung ginawa ko yon, people, na-explain ko na tong part na to. Yan, na-explain ko na din tong part na yan. Yan. So, to summarize, ito lang yung ibig sabihin, ito lang yung diniscuss ko. So, review lang para hindi na kayo malito. Si hypothalamus magsisikret ng CRH. Si CRH pupunta kay pituitary para si pituitary ay magsikret ng ACTH. Si ACTH magpo-prompt siya sa mitochondria ng zona glomerulosa para i-convert si cholesterol into pregnenolone. Right? Sige. Sir, parang nagigets pa kita so far. Great. Sige. So, eto na. Break time muna. Break time muna 3 minutes. Tapos, pabalik ka. I-synthesize nyo muna yung mga natutunan nyo kasi i-apply natin siya kagad. Alright? So, 3 minutes lang.